Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, nako ito mga kababayan, update ho tayo rito sa kinasasangkutang issue ho ni Governor Daniel Fernando ng lungsod ho ng Bulacan na kung saan ay di umano ay hinarang ho ng kanyang convoy kasama ho siya ang anak ho ni Pangulong Bongbong Marcos na si Bini Marcos noong 21 ho ng Pebrero taong kasalukuyan. Sabado ho yan ng gabi. Na kung saan ay hindi nila inaakala na si Bini Marcos pala ang nandun sa loob. Anak ni Pangulong Bongbong Marcos at tinutukan daw nila ng barel. At nung nagbigay ng ID at alaman nilang anak ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagpulasan daw silang lahat. Ito pala ang totoong nangyari mga kababayan. Ako, masasakay dito. Basahin natin. After hunang nangyari yan, ito na nangyari. Ipinatawag umano ni Interior and Local Government Secretary John B. Crimolia si Bulacan Governor Daniel Fernando kung saan sinuntok at sinakal ng kalihim ang gobernador matapos iharas ang kanyang mga bodyguard ang anak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa North Luzon Expressway NLEX noong Pebrero 2021. Nako, parehas artista ito dati, di ba? Si Governor Daniel Fernando, saan ba nakilala tumatak ito sa pelikula? Scorpion Nights yata, no? Si John Wick. Saan ba ito si John Wick? Babs Entertainment ba? Saan ba ito si John Wick Rimulya? Ito mga kababayan, basahin ho natin itong ipinuso ni bago ni Ramon Tulfo sa kanyang FB. Matitindi ho ang mga expose, mga ipinupuso ito ni Ramon Tulfo nung nakaraan pa. Talagang mabait si Pangulong Bongbong Marcos. Mabait talaga si PBBM. Pinatawad niya si Bulacan Governor Daniel Fernando sa ginawa niya at ang kanyang bodyguards kay Bini Marcos. Nako po. Kung sa aking anak ginawa ay may paglalagyan si Fernando. Sabi ni Ramon Tulfo. Ayaw pa nga ni BBM at Epelisa Marcos na ibunyag ang pang-aapi ni Fernando sa kanilang bunsong anak. Nako, parang si Pangulong Bongbong pa at si Epelisa pa. Siguro iniisip nila hindi sinasadya, hindi naman akalain sinasadya ni Governor Daniel Fernando na si Bini Marcos anak nila ang nasa loob. Pero paano kung ibang tao? Ibig sabihin, kung totoo man ito, kaya ganun ang galawan, matagal na nilang ginagawa ito. At nangyari, siyempre, hindi araw-araw Pasko, no? Baka kung totoo ito, kung sakali, nakasanayan nilang underestimate nila yung hinaharang nila, nagkataon, anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy natin, news blackout. Ito ang istorya Dion Amor hanggang sa pambubugbog kay Fernando. Nang inobertikan ni Bini ang convoy ni Fernando sa North Luzon Expressway noong gabi, Sabado ng February 21, 2026, hinabol siya at hinarang. Nag-overtake daw yung sasakyan ni Bini Marcos. Siguro kaya niya inobertikan kasi nga, according dito kay John B. Crimolia, pag daw dumadaan ng expressway ito, 4 na lane ang sinasakop. Siyempre, anak ni Pangulong Bongbong Marcos, ang ginawa niya, inobertikan niya. Hinabol daw ng convoy. Mismong si Bini ang nagdadrive ng Toyota Land Cruiser na nag-overtake ng convoy. Naku po. Sabi na nga ba, hindi kasi ito si Congressman Sandro Marcos kasi kung si Congressman Sandro Marcos, politiko yan, sigurado, convoy yan. May mga bodyguards yan. Ito kasi hindi politiko itong isang anak ni Pangulong Bongbong Marcos, isang sasakyan. Kasi kung convoy yun, malamang
magtataka sila, medyo masisindak. Oh, boss, Gob, convoy yung nag-overtake sa atin. Ito siguro, kung totoo man ito, siguro in-underestimate nila, isang sasakyan, in-overtakean sila, inabol nila. Baka akala nila kung sinong tao lang. Yung pala, anak ni Pangulong Bongbong. Naloko ko na. Ulitin natin, ha. Nang in-overtakean ni Bini ang convoy ni Fernando sa North Luzon Expressway noong Sabado, February 21, 2026, hinabol siya at hinarang. Mismong si Bini ang nagdadrive ng Toyota Land Cruiser na nag-overtake ng convoy. Si Bini ay isang nagpapagkumbaba na anak ni PBBM. Ayaw niya ang mga bodyguards. Saan na ba? Tumatakas si Bini sa mga miyembro ng Presidential Security Group or PSG na naka-assign. Hinarang ng convoy ang SUV ni Bini. Bumaba ang ilang kalalakihan na bit-bit ang kanilang mga baril. Naku po. Tumawag si Bini sa kanyang kaibigan. Pinayuhan siya ng tinawagan na huwag lumabas ng kotse. Tama yan. Sinabi kay Bini ng kanyang friend na kunin ang mga plaka ng mga kotseng nang harang sa kanya. Kinuha ng mga bodyguards ni Fernando ang lisensya ni Bini. Nagpulasan sila nang makita ang pangalan sa lisensya. Nirelay ni Bini ang mga plaka ng mga kotse sa Land Transportation Office. Doon nalaman na ang convoy ay kay Fernando. Pinatawag si Fernando ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa Camp Crame. Naku po, eto na. May office kasi ang DILG Secretary sa loob ng Camp Crame. Pinatawag pala si Gob Daniel Fernando. Doon sa Camp Crame. Ito na nangyari. Ulitin natin. Pinatawag si Fernando ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa Camp Crame. May office kasi ang DILG Secretary sa loob ng Camp Crame. Sinuntok ni Rimulya si Fernando sa muka. Baksa! Sinuntok ulit. Baksa ulit. Grabe ito. Pagbangon ulit ni Fernando, sinakal siya ni Rimulya. Lumabas ang dila ng gobernador sa sakal. Grabe ka naman, tulpo. Malupit ka, bata. Inawat si Rimulya ng kanyang mga bodyguards na pulis. Ayan ang buong drama. Ayon sa aking Tweety Bird. Ay, malupit itong malupit itong mga ginawang pahayag ho ni journalist media man na si Ramon Tulfo magmula umpisa. Pero kaya niya nalaman ito, una, ang nagkwento sa kanya, nag-relay, yung award-winning na reporter na si Cabral. Hanggang sa nakarating tayo ho rito, mga kababayan. May balita nung nakaraan, nang lumabas na itong si Governor Daniel Fernando sa kanyang nasasakupan dyan sa lungsod ng Bulacan, tinanong ng mga reporter, walang nireply, hindi ko nagpa-interview, hindi ko nag-react sa isyong to. Kung hindi totoo ito, pwede naman sabihin, hindi totoo yan. Wala akong nangyaring ganyan. Pwede naman niya sabihin na totoo may road rage show. Pero hindi ko anak ni Pangulong Bongbong yun. Kasi talagang kinumpirma ho ni DILG Secretary John Vic Rimulya na may road rage talaga noong Sabado ng gabi, 21 ng Pebrero 2026. At kinasasangkutan talaga ni Governor Daniel Fernando at kanyang mga
convoy or bodyguards. Hindi lang kinukumpirma kung sino yung nakakaharap nila sa road rage. Kung anak talaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang hindi kinukumpirma. According sa Malacanang, hindi naman daw anak ni Pangulong Bongbong. Sa isip-isip ko, baka yun na lang nila palakihin. Pero, nanggaling ho sa bibig ni Secretary John Vic Remulla na regardless, kinukumpirma niya talaga. Itong may road rage nung Sabado ng gabi, 21 ng Pebrero 2026. Kinasasangkutan nga raw ni Governor Daniel Fernando at kanyang mga bodyguards convoy. Pero sabi niya, regardless kung anak ni Pangulong Bongbong Marcos, ng presidente or hindi. Wala siyang sinabing, hindi naman anak ni presidente yun. Isang artista, isang businessman, pwede naman sabihin yung gano'n eh. Pero wala siyang sinabi. Sinabi niya, regardless, anak ni presidente or hindi, dapat hindi ka naghahari-harian sa kalsada. So, mukhang ito, sa opinion ko lang, mukhang totoo ito. Especially, ganito ka-detalyado, ganito ka-lakas ang loob na i-post, i-detalye ang kwento. Yang nangyaring yan. Nito ni media journalist na si Ramon Tulfo. Detalyado, yo. Ay, kasi kung hindi totoo ito, di may mga nagreklamo na dyan. Isipin mo si Secretary John Vic Remulla palang gumulpe. Sinakal daw eh. Ayan eh, Ayan ang sabi, sinuntok ni Remulla si Fernando sa mukha. Baksa. Sinuntok ulit. Ayan, baksak ulit. Dito ako natawa eh. Pagbangon uli ni Fernando, sinakal siya ni Remulla. Lumabas ang dila. Ito ako natawa. Hindi ko ma-imagine. Lumabas ang dila ng gobernador sa sakal. Inawat si Remulla ng kanyang mga bodyguards na pulis. Dito ako natawa sa uli. Ayan. Ang buong drama ay sa akin, Tweety Bird. Rin ka talaga. Tismoso ka talaga. Ayan mga kababayan Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.